Nakakita ang lalaki ng balat ng gintong ahas sa bundok. Nang mahawakan ito, agad itong kumikislap ng ginto. Mula noon, nagkaroon siya ng mahiwagang kakayahan. Sa isang galaw, makakakuha siya ng maraming ginto. Ang luha niya ay agad na nagiging isang maliit na damo sa lupa, at kaya rin niyang maramdaman ng mga banta sa paligid. Nang lumingon siya, natagpuan niya ang isang mabangis na asong gubat. Agad na itinago ni John ang bata sa likod ng bato. Pagkatapos, tumakbo siya upang hanapin ang asong gubat. Nakita niya ang asong gubat ay malubhang nasugatan. Agad siyang gumamit ng kamay upang pakalmayin ang damdamin nito. Sa mga sandaling iyon, biglang may gumating na grupo ng mga mangangaso mula sa likuran. 3 taon na silang walang kinakain na karne. Napakahirap makahanap ng asong gubat sa tigang na disyerto na ito, kaya't nais nilang agawin ang asong gubat mula kay John. Hindi nila alam na si John ay may natatanging kakayahan at natalo ang lahat. Sa huli, wala na silang nakainaligaw na pagkain. Ginamit niya ang kapangyarihan ng balat ng ahas upang sunugin ito hanggang maging abo. Ngunit ang kapaligiran dito ay lalong lumalala. Sa loob ng 100 milya, halos walang makitang mga halaman. Nagpasya si John na pangunahan ng kanyang pamilya sa pagtatanim sa lupain na ito na tigang. Una, ginamit niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang buksan ang pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Sa bawat lugar na dumaan ang tubig, muling nabuhay ang lahat ng bagay. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakagawa siya ng isang luntiang gubat, at may ilang daang mga batong halimaw na tumutulong sa paggawa. Nagtayo sila ng isang malaking bahay kubo sa gitna ng gubat. Dumarating ang iba't ibang mga hayop sa gubat upang manirahan dito. Sa isang iglap, ang kanyang bagong tahanan ay nakahatak ng libu-libong mga hayop, ngunit ang pamilya ay hindi kailanman kumakain ng karne. Kaya't anumang hayop ay gustong manirahan dito. Ang 100 metrong mahaba na python ay walang pag-aalinlangan na pumasok sa bahay kubo. Ang mga batong halimaw ay patuloy na nagdadagdag sa laki ng bahay. Ang masamang hari ay mabilis na tumutok sa mga hayop sa loob. Nais nilang looban ang lahat ng makakain mula rito. Ginamit ni John ang makapangyarihang bato na halimaw upang pansamantalang itaboy ang grupong ito ng mga sundalo. Ngunit hindi sumuko ang hari sa masasarap na pagkain sa loob. Nagsimula ang mga sundalo na magtayo ng kampo sa paligid. Hindi nagtagal, ang bagong tahanan ay muling sinalubong ng milyon-milyong mabangis na hayop, kahit na mga leon o tigre. Sa sandaling dumating dito, lahat sila ay naging mga mapagpakumbabang hayop na kumakain ng damo. Ang kaharian na nakatayo sa tabi ay sinamantala ang pagkakataon upang manghuli ng mga hayop. Ginamit ang mga karne ng hayop upang palakasin ang kakayahan sa labanan ng mga sundalo. Sa isang gabi ng malakas na ulan at kulog, pinangunahan ng hari ang mga sundalo sa pag-atake sa tahanan ng mga hayop. Ginamit nila ang mga kadena upang makulong ang bato na halimaw. Kahit na ganoon, mayroon pa rin itong napakalakas na kakayahan sa labanan. Naglaban ng 2 panig sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sa wakas, natagpuan ng hari ang kahinaan ng bato na halimaw. Itaga ang sibat sa puso at ito'y babagsak. Ang mga mandirigma na nakasuot ng baluti ay nagtapak sa kanila. Malupit na itinaas ang sibat upang hukayin ng matigas na puso. Ngunit hindi nila alam na ang puso ng bato ay isang napakalakas na bomba. Sa isang kisap mata, naglabas ito ng malakas na alon ng enerhiya. Muling tumayo ang bato at naglunsad ng counterattack. Ngunit ang hukbo ng hari ay talagang napakalaki. Gumamit sila ng taktika ng napakaraming tao at nagtagal ng ilang buwan. Ang huling bato ay mabilis na bumagsak sa dagat ng dugo. Ang kanyang puso ay naglabas ng huling alon ng enerhiya. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ng pag-atake ng hari. Ang napakaraming sundalo ay sumugod upang looban ng mga hayop. Sa kritikal na sandali, ginamit ni John ang kapangyarihan upang durugin ang pinagmulan ng buhay. Isang makapangyarihang haligi ng tubig ang sumabog mula sa lupa. Nakita ng mga sundalo na delikado ang sitwasyon kaya't nagmadali silang tumakas. Ngunit sa harap ng 100 metrong alon, wala talagang pagkakataon na makatakas. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalunod ang buong gubat. 100,000 mga nakaligtas ang nagtipon-tipon at naging mga bundok. Lahat ay nais pumunta sa nag-iisang kanlungan na bahay kubo. Sayang, ang limitadong espasyo ay hindi na kayang maglaman sa kanila. Ang matibay na bahay kubo na ito ay lumutang sa ibabaw ng tubig sa loob ng maraming taon. Umaasa sila sa mga hayop at halaman sa loob upang magparami at mabuhay. Isa-isa, nagsimulang ipanganak ang mga bagong buhay. Sa wakas, nakarating sila sa isang malaking bundok. Dito, nagpatuloy silang magbukas ng lupa at magtanim. At sa puntong ito, si John ay umabot na sa 100 taong gulang. Ipinasan niya ang gintong balat ng ahas sa kanyang apo. Susunod, sila ay muling haharap sa isang nakasisirang bagyong solar.